Nakatulala si Lorraine habang nakatitig sa napakalawak na pinyahang nasa harapan niya. Hanggang dito na lang ba talaga ang buhay niya sa araw-araw? Isinuot niya ang damit na may mahabang manggas at binalot ang ulo ng kaparasong tela, pananggalang sa napakainit na araw. Inihanda niya ang gloves at pati na rin ang malapad na sombrero. Lorraine, doon ako sa bandang unahan. Paalam ng kaibigan niyang si Yolanda at tinanguan niya lamang. Ay naku, napailing na lamang si Lorraine. Kung sana nakapagtapos lamang siya ng pag-aaral, ay hindi siya hantong sa ganitong trabaho. Pagtitiisan niya na lamang din dahil dito na sila nabubuhay ng kanyang pamilya. Ang ama niya ay trabahador sa napakalawak na pinyahang ito, pati rin ang kanyang ina. Habang heto naman siya, nakakatapos lamang sa high school at gustong mag-ipon ng perang pangkolehiyo, ay nagtatrabaho sa malawak na pinyahan kung saan ay tinitiis niya na lamang ang napakainit na araw, mula alas 6 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Magtatanggal sila ngayon ng suckers para gagamiting binhi at itatanim sa nakahanda ng malawak na lupain. Napakayaman ng amo nilang may-ari ng pinyahan. Kahit papaano naman ay maayos ang sahod at ang benepisyo nilang mga trabahador. Kaya heto si Lorraine at aarangkada na siya. Kanina pa napapansin ni Lorraine na tinatanggal ni Yolanda ang mga ground suckers. Ngayong araw na ito, puro suckers lang muna ang kukunin natin at iipunin, okay? Naalala niyang sinabi ng kanilang field supervisor kaninang umaga. Kaya naman nagtataka si Lorraine kung nakalimot ba si Yolanda sa sinabi ng supervisor nila. Minabuti niyang lapitan ng kaibigan at baka kasi mapagalitan pa ito. Yoli, nakalimutan mo bang maigpit na ibinilin sa atin? Na suckers lamang ang kukunin natin at wag isali ang mga ground suckers. Ikaw naman, masyado ka namang seryoso pinsan. Okay lang yan, hindi naman yan mahalata ng leadman natin Pareho rin naman yan. Paliwanag naman ito. May pagkatuso rin talaga ang pinsan niyang ito. Ginagawa ito ng lahat para mapabilis makarami ng binhi. Yoli, iba ang suckers at ground suckers. Alam mo yan mismo sa sarili mo. Bakit ayaw mong sumunod? Halata ang pagkairita ng pinsan niya. Itatanim pa rin naman yan nila, kaya pareho lang yan. Yoli, nagtatrabaho tayo. Masisira ang plantasyon kapag ipinagpilitan mong isali ang mga ground suckers sa talagang suckers na nakadikit sa mga mother plant. Nakasimangot na umarap sa kanya si Yolanda. Oo, tama, nagtatrabaho tayo. At huwag kang masyadong seryoso sa trabaho natin dahil pinapasahuran lamang tayo ng amo natin. Huwag kang sipsip. Hindi napigilang wika ni Yolanda. Sinasahuran nga tayo ng tama, kaya dapat na tama rin ang ginagawa natin. Napakasimpleng utos ang sinabing huwag haluan ng ground suckers ang mga binhi. Bakit mo sinusuway? Straight talaga si Lorraine pagdating sa trabaho. Naiintindihan naman niya si Yolanda na gusto lamang nitong makaipon ng sapat na bilang ng mga suckers para sa kota nila ngayong araw. Pero sa maling pamamaraan ito ginagawa yon. Kaya niya ito sinita. Hindi maaatim ng konsensya niyang manloko ng kanilang amo. Alam mo Lorraine, pareho lang naman ang mga ground suckers at suckers na pwedeng itanim. Kaya pwede na yan. Saka tumigil ka nga. At huwag mo akong pakialaman. Kung ayaw mong mabilis na makarami, ay bahala ka na sa buhay mo. Basta ako kukunin ko itong mga ground suckers at isasama ko sa mga naipon kong binhi. Pinigil ni Lorraine si Yolanda at ipinaliwanag sa kaibigan na ang mga ground suckers ay magdudulot ng premature foods dahil kompleto na ito sa bitamina mula sa araw at nakukuha galing sa lupa. Habang ang mga suckers ay nakadikit pa sa mother plants, at umaasa ng bitaminang nagmumula sa mother plant. Kaya mas mauunang magbunga ang mga ground suckers kesa sa mga suckers. Kaya't magkakaroon ng premature fruits ang mga pinya kapag ipinaghalo sa iisang field ang dalawang binhi. Hindi nakapagsalita ang kaibigang si Yolanda. Napangiwi ito. Paanong nalalaman ni Lorraine ang ganoong bagay patungkol sa pinya, gayong hindi naman ito nakapag-aral ng agrikultura? Dahil kagaya niya, ay high school graduate lamang ito. Hayan ka na naman at nagmamagaling. Naiirita na talaga siya sa kanyang kaibigan. Masyadong pakialamera. Ngunit natigilan sila
nang palapit na sa kanila ang kanilang supervisor na si Brian. Nakatitig ito kay Lorraine na ngayon ay natigilan rin, habang si Yolanda ay kinakabahan nang makita ang supervisor nila. Paano kung narinig nito ang pagtatalo nilang dalawa? Ikaw ba si Lorraine Magdangal? Nakahinga ng maluwag si Yolanda nang hindi pa lang patungkol sa pinag-uusapan nila ni Lorraine ang kailangan ng supervisor nila. Yes, sir. Bakit po? Paano mo nalaman ang patungkol sa kaibahan ng ground suckers at pati na rin ng sucker kapag itatanim sa iisang plantation? Lagot na talaga si Yolanda na namumutla sa tanong ng supervisor nila kay Lorraine. Narinig pala talaga nito ang lahat. Pabida kasi itong si Lorraine eh. Common knowledge naman po yun, sir. Dahil makikita mo naman talaga ang kaibahan ng dalawa. Sa kawawa po yung plantation natin, nakukulangin ng volume ng harvest fruits nang dahil sa mga premature plants. Malulugi po ang mga amo natin kapag ganoon. Napangiti na lamang ang supervisor na si Brian dahil sa sagot ni Lorraine. Tama nga ang leadman nito, na matalinong bata si Lorraine. Sayang ito kapag hindi makapagtapos sa pag-aaral at may potensyal din ito. Sa isinagawa nilang exam sa mga trabahador, ay namumukod tangi itong nakasagot ng tama sa lahat ng tanong na nasa questionnaire. Masipag pa sa trabaho at honest. Napakagat-labi si Yolanda at napayuko. Nakakainis naman talaga tong si Lorraine. Yolanda, sasabihin ko sa leadman mo na ikakaltas ang bubunutin mong ground suckers sa bilang ng kota mo mamaya. Nakangiting wika ng supervisor nilang si Brian. Kahit napapailing na lamang si Yolanda sa hiya na nahuli siya sa kanyang kalokohan. Sir? Lorraine, sumama ka sa akin ha. Pinapatawag ka ni Don Teodoro. Kinakabahan tuloy si Lorraine kung bakit siya ipinapatawag ng kanilang amo. Si Don Teodoro ang nagmamay-ari ng pinyahan na pinagtatrabahuan nila. Napakalawak ng plantasyon nito sa kanilang lugar at meron rin sa mga karatig na bayan. Palita itong napakayaman at minsan lamang ito nakikita ni Lorraine. Sa malayo niya lamang ito natatanaw kapag nagtatrabaho sila at daraan ang personal na sasakyan nito para mag-inspeksyon sa plantasyon nito. Sir, may nagawa po ba akong kasalanan? Kanina't sinita ko lang naman si Yoli. Hindi po ako pumapalya sa oras ng trabaho, sir. Narinig niyang napatawa ito ng pagak sa sinabi niya. Iniabot sa kanya ni Brian ang helmet ng motorsiklo nito para makauwi sila sa White House kung saan naroon ang amo nila naglalagi. Medyo malayo-layo rin kasi ito, kaya matagal siyang makarating roon kung maglalakad lamang siya. Nahihiya siyang umangkas sa motorsiklo ng supervisor nila, lalo na ngayong maraming mga mata ng mga kasamahan nila ang nakatingin sa kanya. Sige na, angkas ka na. Napayuko na lamang si Lorraine na umangkas sa motorsiklo ni Brian. Humawa ka ha, baka paglingon ko wala ka na sa likuran ko. Okay na po ako rito, sir. Sagot niya sa binatang supervisor nila. Nagulat na lamang siya nang biglang kapain nito ang mga kamay niya at ikinapit sa bewang niya. Huwag kang maarte, hindi ka maganda. Napatawa na lamang si Lorraine sa sinabi nito, sabay yakap sa bewang nito. Ang bilis pa naman itong magpatakbo ng motorsiklo na tila humihiwalay na ata ang kaluluwa niya sa katawan. Pagdating nila sa White House, ay sinamahan siya ni Brian sa loob ng opisina ni Don Teodoro. May hawak itong mga papel habang nakaupo sa swivel chair. Hindi pa naman pala ito masyadong matanda. Tingin niya ay nasa maigit 50 pa lamang ang amo niyang si Don Teodoro. Kaagad siyang nagbigay-pugay dito at bumati ng magandang umaga. Ikaw ba si Lorraine Magdangal? Tumango na lamang ang dalaga at nanlalamig ang mga kamay. Hindi niya alam kung ano ang kailangan nito at kung bakit siya ipinatawag. Habang si Brian naman ay kampante lamang na nakaupo sa couch na naroon na nakangiti pa rin. Gusto niya itong irapan. Nakakainis kasi ang mga malalagkit na tingin nito sa kanya. Nagpapabilis iyon ang pintig ng kanyang puso. Pero hindi niya ginawa ang bagay na iyon. Baka kasi nag-overthink lamang siya. Hawak ko ang academic record mo mula sa iyong paaralan. You top on the yearly exam na ibinibigay ko sa mga trabahador ko. More on agricultural ang mga tanong na iyon. Now, Lorraine, gusto mo bang mag-aral? Natigilan si Lorraine sa sinabi ng kanyang amo. Dati pa man ay gustong-gusto niya ng mag-aral,
Pero nang dahil sa kapos sila sa pera, ay pinili niya na lamang na magtrabaho sa plantasyon ng pinya ni Don Teodoro. Sayang kasi ang katalinuhan mo, na narito ka lamang sa field buong maghapon para magtrabaho. Gusto kitang tulungan, Lorraine. Napakagat-labi si Lorraine. Opportunity niya na ito, pero iniisip niya rin ang mga kapatid na nag-aaral pa sa high school. Umaasa ang mga ito sa kanya. Kulang kasi ang kita ng mga magulang para sa pagkain nila. Bayarin sa upa sa bahay at bayarin sa tubig at kuryente. Maaari ko bang pag-isipan muna ito, sir? Nag-aalang ang tanong ni Lorraine sa amo. Kita niya ang pagkadismaya sa mukha nito. Kailangan ko kasi magtrabaho, sir, para sa mga kapatid kong nag-aaral pa sa high school. Saka wala rin naman akong gagamiting pera pang allowance ko. Nakayo kong wika niya sa amo. Honest naman talaga siyang tao. At napaka-prangka, kahit napapangiti na lamang si Don Teodoro. Gusto niya ang pagiging prangkang manalita ng dalaga. How about this? Magtatrabaho ka pa rin sa pinyahan habang nag-aaral ka. Pero ang trabaho mo ay magiging quality control ka na lamang ng field para ikaw lang ang bahalang mag-adjust ng oras mo sa trabaho at pati na rin sa pag-aaral mo. Nagliwanag naman ang mukha ni Lorraine sa sinabi ni Don Teodoro. Kaya niya yung pagsabayin, lalo na't kung magiging quality control na lamang siya. Siya na lamang ang maghahati ng oras niya sa trabaho at pag-aaral. Tatanggapin ko po itong offer mo, sir, at maraming salamat. Napaluha pa si Lorraine sa tuwa. Hindi niya alam, pero walang pagsidla ng kaligayahan niya ngayon nang dahil sa matutupad na ang matagal niyang pangarap. Ang makapag-aral sa gusto niyang kurso, ang agrikultura. Matagal na niyang gustong magpakadulubhasa sa paggagamot ng mga sakit at peste sa mga tanim. Hindi lang sa mga plantasyon, kung hindi pati na rin sa mga small-scale farming. Natatawang inabutan siya ng panyo ni Brian. Tinanggap niya iyon at nagpasalamat habang pinipirmahan ang mga papeles na nasa harapan. Kontrata nila iyon ni Don Teodoro. Kalakip na nakasaad doon na hindi siya pwedeng mag-boyfriend hanggang hindi pa siya nakakapagtapos ng pag-aaral. May challenge pang ibinigay sa kanya ang butihing amo niya na kapag magkakamit siya ng mataas na marka sa unang semester, ay makakatanggap siya ng cash grant na halagang 20,000. Maraming salamat po talaga, sir. Pagbubutihan ko ang pag-aaral ko. Umiyak pa ring wika ni Lorraine na nagpupunas ng mga luha. Napapansin niyang kanina pa siya pinagtatawanan ni Brian, kaya't naiinis na talaga siya rito. Kaya hindi niya napigilan ang sariling irapan nito. So Brian, bukas na bukas ay samahan mo si Lorraine ha, sa universidad para mag-take ng entrance exam. Sir, kaya ko naman po. Kahit ako na lamang po. Ipapatid kita kay Brian para hindi ka na mahirapan pang mag-commute dahil kailangan mo pang tingnan ang mga binhi ng suckers kung papasa na ba yun sa quality bago yun ilalagay sa deeper area natin. Napangiti na lamang si Lorraine dahil bukas na pala siya magsisimula sa trabaho niya bilang isang quality control at trabaho niyang tingnan kung qualified ba ang mga binhi para dalhin sa dipping area. Sa dipping area ito lilinisin bago ito i-dip sa chemicals para maiwasan ng heart rot at iba pang mga sakit na dadapo sa binhi. So ngayon ay umuwi ka na para ihanda mo ang kakailanganin mo sa enrollment. Eto, iniabot sa kanya ni Don Teodoro ang ATM card. Ano po ito, sir? Ipinaliwanag sa kanya ng amo niyang naroon sa card na iyon ang halaga na kakailanganin niyang bayaran sa enrollment, pati na rin sa tuition fee niya, at pati na rin sa allowance niya good for 1 month. Napakasaya na lamang ni Lorraine. Ang gagawin niya na lamang sa ngayon ay ang magsikap sa pag-aaral na magkaroon ng mataas na marka at magsisipag sa trabaho bilang ganti niya sa kabutihan ng amo. Hindi maaalis ang magandang ngiti ni Lorraine sa mga labi nang makalabas na siya ng White House. Sinong mag-aakala na sa isang iglap ay magbabago na ang buhay niya. Mula sa kahirapan ay magkakaroon siya ng chance para umangat ng dahil sa ibinigay sa kanyang pagkakataon ni Don Teodoro. Maglalakad na lamang siya papalabas ng plantasyon dahil malayo pa ang gate ng plantasyon. Ekta-ektarya kasi ang lapad ng pineapple plantation na ito at sigurado siyang aabutin siya ng mahigit 1 oras bago makalabas sa gate. Napabuga na lamang siya ng hangin. Hindi ito ang tamang oras para sumuko siya sa layo ng lalakbay niya. Di bali nang maglakbay papalabas, ang mahalaga ay ang makapaghanda na siya ng mga requirements niya para sa pag-enroll.
Sumakay ka na sa motorsiklo ko para sabay na tayong lumabas. Tinawag siya ni Brian na noon ay papunta sa motorsiklong nakapark sa dulo ng White House. Di ba may trabaho ka pa ngayon? Tama, pero pupunta ako sa laboratory para tignan ang proyekto ng mga plant specialist natin. Nakakalungkot pero meron kasing isang field sa kabilang bayan ang nagka-heart rot. Paliwanag ni Brian sa kanya. Kaya hindi na siya nag-atubili pang umangkas sa motorsiklo nito. Napakalakas na naman ang kabog ng puso niya noong dumikit ang dibdib niya sa likod ni Brian. Napayakap kasi siya sa katawan nito nang dahil sa bilis ng pagpapatakbo nito ng motorsiklo. Alam mo bang pinaaral din ako ni Don Teodoro? Pero business management ang gusto niyang kunin kong kurso dahil kailangan niya ng tulong sa pagpapalago niya sa mga negosyo niya. Hindi ko inaasahang agriculture na kurso ang ipapakuha niya sa'yo. Akala ko business management din. Kagaya sa akin, paliwanag ni Brian sa usapan nila habang nakasakay siya sa motorsiklo nito. Nararamdaman niya na lamang na pinabagalan nito ang pagpapatakbo ng motorsiklo. Talaga ba? Marami na bang pinag-aral si Sir? Tanong niya sa binata. Ako pa lang at ikaw sa ngayon. Sagot naman ni Brian. Dahil alam niyang may balak si Don Teodoro na paaralin ng mga anak ng mga trabahador niya. Pero ang alam niya ay yung mga papasa sa requirements niya lamang ang pwede. Sa ngayon, hindi niya pa alam kung anong mga requirements ni Don Teodoro. Napakabait pala talaga ng amo natin, no? Tama. Wala kasi silang anak ng asawa niyang si Doña Althea. Kaya siguro ganoon. Minsan pa nga, napagkakamala nila akong anak ni Sir eh. Natatawang pagkukwento sa kanya ni Brian. Lihim na napangiti na lamang si Lorraine. Ngayon niya lamang nakakwentuhan si Sir Brian na supervisor nila sa plantasyon. Hindi niya inaasahang kuwela pala itong kausap. Lagi kasing seryoso ang mukha nito. Hindi niya inaakalang marunong naman pala itong umiti. Sabi kasi ng mga leadman nila at field coordinator ay napaka-stricto raw nito at masamang magalit. Napakaseryoso kaya hindi niya inaasahang tatawanan siya nito. Bakit yata napakabaliktad ng mga sinasabi ng mga kasama niya sa field ang ugali nito ngayong kausap niya nito. Hindi na lamang yun iniisip ni Lorraine at mas excited siya ngayong makarating sa bahay at ihanda ang mga requirements para bukas sa pag-enroll. Pagdating nila sa labas ng plantasyon, ay initid pa talaga siya ni Brian sa mismong bahay nila. Hindi na ito pumayag na bumaba pa siya sa motorsiklo nito. Dahil bukas raw ay susunduin siya nito ng maaga para mapuntahan nila ang mga bining nakahanda ng dalhin sa dipping area. Tama naman ito. Kailangan niyang matapos ng maaga sa pag-check ng quality ang mga bini para makapunta na siya sa paaralan ng maaga. Kinahapunan, pag-uwi ng mga magulang ni Lorraine, ay napakasaya ng mga ito matapos malaman ang magandang balita niya sa mga ito. Kaya hindi niya napigilan ang mga itong puntahan si Don Teodoro sa malaking bahay ng mga ito na nasa bayan lamang din nila. Gusto nilang pasalamatan ito ng dahil sa kabutihan at pagtulong sa kanilang anak. Magiliw naman silang tinanggap ng mag-asawa sa tahanan ng mga ito at sinabing makakatapos sa pag-aaral si Lorraine kapag magsumikap lamang ito sa trabaho. Kinabukasan, ay nagulat ang ibang mga kasama ni Lorraine nang malamang nagtatrabaho na ito bilang quality control nila. Nainggit ang iba sa bilis ng promotion ng dalaga. Ang iba kasi sa kanila ay ilang taon nang nagtatrabaho doon sa plantasyon. Pero hanggang ngayon ay laborer pa rin ng mga ito at hindi pa rin napopromote. Isa na rito si Yolanda. Naalala niya kahapong nahuli sila ni Brian na supervisor nila na nagtatalo sa field. Hindi niya inaasahang magiging quality control na si Lorraine kinabukasan. Samantalang siya ay matagal na sa trabahong ito pero nananatili itong soccer collector hanggang sa ngayon. Hindi napigilan ni Yolanda ang ngit-ngit na nadarama habang tinatanaw si Lorraine na nagtatrabaho at isa-isang sinusuri ang nakatumpok na suckers. Naikuyom niya ang kamao ng nasa tumpok na ito ng kanyang kinukolektang binhi. Nagsalubong ang kilay ni Yolanda nang makitang maraming binhi ang inaalis ni Lorraine sa tumpok niya, na ibig sabihin, ang mga binhing iyon ay hindi pumasa sa quality, kaya't mas lalong nagpupupuyos ang damdamin ni Yolanda. Talagang nagpapalapad talaga ito ng papel niya doon sa plantasyon. Nagpapa-impress sa mga head nila. Sa inis ni Yolanda, ay nilapitan niya si Lorraine. Hindi niya ito hahayaang patuloy na pumapel.
Bakit mo tinatanggal ang mga binhi na yan, ha, Lorraine? Nagangat ito ng tingin at napatitig sa kanya. Hindi po mas sa quality ang mga yan, kaya ako tinatanggal. Kulang sa timbang at sa laki. Ito naman, sakto, kasi tignan mo, nasalanta na ang tulo. Kaya posibleng heart rot ang abutin nito sa field. Ha? Ang galing mo rin no? Paano mong nasabi na kulang sa timbang ang mayan? Saka itong sabi mong lanta na ang tulo, ay maaari pa itong itanim. Mabubuhay pa rin ito kapag nailagay na sa chemical deep. Lumingon sa kanya si Lorraine at kinuha ang binhing sinabi niya. Kulang ito sa timbang dahil hindi umabot sa tamang laki ang girt. Kaya kahit kukuha pa ng timbangan, ay talagang kulang ito. Saka pwede pa, Yoli, gawin mo na lamang ang trabaho mo doon. Bakit ka ba nangingialam sa trabaho ko? Sip-sip ka talaga kahit kailan. Bulyo ni Yoli kay Lorraine. Kung yung dating quality natin ay pasok na itong inaalis mo lalo na itong sinasabi mong lanta na. Yun nga ang dahilan kaya yung isang field sa kabilang bayan ay inatake ng heart rot nang dahil sa mga lantang binhi na pinipilit na ipasok sa quality kahit lanta na. Isang field ang nasalanta ng heart rot. Sa tingin mo, tama rin ba ang ginawa mo? Alam kong sa'yo ang tumpok na ito, Yoli. Makakarating ito sa field supervisor natin. Panigurado yan. Namutla si Yolanda sa sinabi ni Lorraine. Sa isip-isip niya, ay pabida talaga ang babaeng ito. Nanggigigil na lumabas na lamang si Yolanda sa harapan ni Lorraine. Hanapan niya ito ng butas para maalis ito sa plantasyon nila. Hindi siya papayag na masisira ang trabaho niya nang dahil sa pagiging pakialamera ni Lorraine. Sa mga sumunod na araw, ay nasanay na si Lorraine sa trabaho niya bilang quality control ng plantasyon, habang si Yolanda ay nakatanggap na ng warning mula kay Dave. Masususpindi ito kapag hindi nito inayos ang trabaho sa loob ng probation period niya. Galit na galit ito kay Lorraine, lalo na noong nalaman niyang nag-aaral na pala ito. Huli niya nang nasagap ang balitang pinag-aaral ito ni Don Chidoro. Alam niyang matalino ito pero hindi niya matatanggap talaga na mas nauna pa ito na ma-promote sa kanya bilang isang quality control. Tumaas na rin ang sahod nito kahit gagawan niya talaga ito ng paraan kung papaanong masisira ang imahe nito sa amo nila. Napabugan na lamang ng hangin si Lorraine isang umaga nang maabutang naghalo ang isang tumpok ng binhi ng goods at natapos niyang ihiwalay kahapon. Sino naman kaya ang gumawa nito sa kanya? Talagang pinapahirapan siya. Napasulyap siya sa kanyang relo. Hindi niya ito matatapos hanggang maghapon. Gayong kailangan niyang pumasok ngayon ng 9 dahil may exam siya sa paaralan. Sinimulan ni Lorraine ang gawain. Panay naman ang sulyap niya sa oras ng pambisik. Hindi niya alam kung paano ito tatapusin. Napatulo na lamang ang luha ni Lorraine. Nag-overtime siya kahapon para ihiwalay ang mga goods sa mga depektong binhi para kaunti na lamang ang gagawin niya sa ngayon. Hindi niya inaasahang masasayang lamang ang kanyang pagod. Halos gabi na siyang natapos kahapon at ito lamang ang aabutan niya sa ngayon. Nakaka-disappoint ang mga nangyari sa paligid niya. Anong nangyari sa'yo? Hindi sumagot si Lorraine at tinutuloy ang ginagawa nito. Kitang-kita ni Brian na parang tensyonado na ito habang namumula ang mga mata. Minsan ay tumutulo na ang mga luha. Hinablot niya ang isang braso ni Lorraine at niyugyug ito sa balikat. Hey, anong problema mo? May exam ako ngayong 9. Muling napasulyap ito sa braso at muli na naman itong bumalik sa trabaho na panay ang tulo ng mga luha. Nakaramdam ng awa si Brian sa dalaga. Naalala niyang nagtatrabaho ito kahapon ng overtime, kaya't imposibleng hindi nito natapos ang trabaho kahapon. Kaagad na napasulyap siya sa braso at 8:00 mahigit na. Hindi na ito aabot sa exam ngayon kapag hindi pa ito umalis ngayon. Let's go! Ihatid na kita sa paaralan. Bitawan mo ako, sir. Hindi ko pa ito natatapos. Sino ba kasing naghalo ng mga binhi na ito? Natapos ko na ito kagabi 9 ko na itong natapos. Hindi ako makapaniwalang naghalo na naman ito. Tuluyan na nga itong napaluha, kaya hinila niya na ito. Mamaya mo na yung tapusin, mag-exam ka na muna. Napatitik sa kanya ang mga mata nitong namumula. Paano ang mga binhing ito? Kakailanganin na itong mayatid sa living area. Sige na, ako na ang bahala dyan. Halika na. Nag-aalangan pa itong tumitik sa kanya. Paano ang trabaho ko? Napapailing na lamang si Brian na hinila ang mga kamay ng dalaga. Tara na,
Sigurado akong late ka na ngayon kapag hindi ka pa umalis papuntang school. Pinahid nito ang mga luha sa mga mata at napasunod na lamang kay Brian. Hawak pa rin ng binatang supervisor nila ang kamay ni Lorraine. Bago sila sumakay ng motorsiklo, ay may tinawag muna si Brian, ang isang quality control na na-assign sa field para gawin ang trabaho ni Lorraine. Napangiti na lamang itong ginulo ang buhok niya. Para kang timang, pwede mo namang sabihin na may exam ka. Kaya hindi mo matatapos ang trabaho mo. Ngunit umiling-iling si Lorraine at sinabi kay Brian na konti na lamang sanang tatapusin niya sa ngayon. Pagdating niya kanina ay nagulat na lamang siya nang naghalo-halo na naman muli ang mga binhi. Para bang pinaglalaroan siya. Nasayang lamang ang oras na iginugol niya sa overtime kagabi nang dahil sa nangyaring ito. Laking pasasalamat ni Lorraine kay Brian dahil hinatid siya nito sa paaralan. Kasi kung nag-commute pa siya, ay tiyak na late na talaga siyang makakarating sa paaralan. Kalma ka lang at huwag kang mag-alala. Mag-iimbestiga ako sa nangyari sa trabaho mo. Kung sino ang magaling na gumawa nito. May pinagdududahan naman si Lorraine. Alam niyang galit sa kanya si Yolanda. Kaya't pinagdududahan niya ito. Masama ang mga tingin nito sa kanya sa mga lumipas na mga araw. Salamat talaga, Sir Brian. Lalo na sa paghatid mo sa akin ngayon. Nagulat na lamang siya nang isiningit ni Brian sa tenga niya ang buhok na nakatabing sa mukha niya. Pinunasan pa nito ang mamasa-masa niyang mga mata. Stop crying. Baka isipin ng mga kaklase mong hiwalahin na kita. Panunod yun ito kay Lorraine. Napayuko na lamang si Lorraine na kinusot ang mga mata. Pag-angat niya ng tingin, ay ang gwapong mukha ni Brian ang sumalubong sa mga mata niya. Nakatitig ito sa kanya. Sige na, pumasok ka na. At huwag mong aalalahanin ang patungkol sa trabaho mo. Ako na muna ang bahala doon. Ang isipin mo ay ang challenge na yun ni Don Chidoro. At kung papaano mong may papasa ang exam nyo ngayon. Pinisil nito ang matangos na ilong ni Lorraine. Hindi niya napigilan ng irapan si Brian. Namumuro na ata ito sa kakahawak sa kanya. Pansin niya lang talaga. Sige na, bumalik ka na sa plantasyon. Kinakabahan ako doon sa mga bining kailangan sa dipping area ngayon. Malungkot na saad ni Lorraine. Pagkatapos ng exam, ay pupunta ka agad ako sa plantasyon. Aniya kay Brian na nakangiti pa rin. Gumaan ang pakaramdam ni Lorraine sa nangyari. Akala niya kanina ay tapos na ang mundo niya kapag hindi siya makapag-take ng exam nang dahil sa nangyari sa trabaho niya. Naikuyom niya ang kanyang kamao. Oras na malaman niya kung sino ang gumawa ng kalokohan na iyon ay talaga namang malalagot sa kanya. Hindi magandang biro ang ginawa nito sa kanya. Nabaliwala ang lahat ng pagod niya sa nangyari. Habang si Brian ay bumalik sa plantasyon. Naroon na ang kaibigan niyang quality control na si Mike. Humingi siya ng tulong dito at pagdating niya roon ay nagsisimula na ito sa trabaho. Anong nangyari dito? Takang tanong ni Mike. Alam kasi nitong hindi umalis kahapon si Lorraine sa trabaho hanggang sa hindi nito natatapos ang trabaho. Umuwi siya kahapon ng alas 7 ng gabi at naroon pa rin si Lorraine. Tinatapos nito ang isa pang tumpok para kinabukasan ay kaunti na lamang ang tatapusin nito. Iimbestigahan ko ang patungkol dito. Napangiti na lamang si Mike sa sinabi ni Brian. Masyado kang halata pare. Bakit hindi mo ligawan si Lorraine? Ayokong maging balakid ako sa mga pangarap ni Lorraine pare. Saka na lamang kapag nakapagtapos na siya. Nakangiting wika ni Brian. At pagkatapos ay iniwan na si Mike doon. Babalikan niya ito mamaya. Kaya ngayon ay kukunin niya na muna ang kopya ng CCTV kagabi. At kaninang umaga, sisisantay niya kung sino man ang gumawa ng kalokohan sa trabaho ni Lorraine. Awang-awa siya sa dalaga kanina nang marat na nitong umiiyak at tense na nagmamadaling matapos ang trabaho. Mula sa kuha ng CCTV camera ay nalaman ni Brian na si Yolanda at ilang mga kasamaan sa trabaho sa plantasyon ang nakialam sa trabaho ni Lorraine. Muli nilang pinaghalo ang mga suckers na tapos nang may check ni Lorraine. Naikiyom ni Brian ang kamao na kaagad na nag-utos na ipatawag ang mga ito. Sinabi niya rin kay Don Chidoro ang lahat ng nangyari at hindi rin ito magpapalagpas ng ginawa ng mga ito, lalo na si Yolanda na ilang ulit nang gumawa ng kalokohan sa trabaho. Sir Brian, patawarin niyo po ako. Papangako kong hindi na po ito maulit pa. Hindi na ako gagawa ng kalokohan. Umiiyak na pagmamakaawa ni Yolanda sa kanya. Ang ibang kasama nito ay binigyan niya lang ng warning at suspension, habang si Yolanda ay tinuluyan niya lang tanggalin sa trabaho. Naiinis lang talaga ako kay Lorraine.
Bagong-bago pa kasi siya sa trabaho, pero mas nauna pa siyang ma-promote kaysa sa amin. Dahil magaling si Lorraine sa trabaho niya at honest na tao. Matalino si Lorraine at masipag. Ikaw, tignan mo yung sarili mo at itanong mo kung karapat-dapat ka sa promotion na inaangad mo. Napayuko na lamang si Yolanda. Hindi niya kasi naisip na kahapon na may CCTV pala. Nagawa niya iyon ang dahil sa pagkainis niya kay Lorraine. Sa paglipas ng mga buwan, ay patuloy ang ginagawa ni Lorraine sa trabaho. Mas lalo pa niyang pinagbubuti ang kanyang trabaho sa plantasyon. Kailangan niyang suklian ang kabutihan ng kanilang amo sa kanya. Nakuha niya ang malaking halaga na ipinangako sa kanya ni Don Chidoro dahil hindi lamang siya basta pumasa sa exam, kung hindi siya pa ang naungunang may pinakamalaking score. Yung ibang subject ay na-perfect pa niya ang score. Hindi inaasahan ni Lorraine na patutupad niya ang pangarap na makapag-aral. Noon ay nawala na siya ng pag-asa na makapagtapos ng dahil sa kahirapan ng pamilya nila. Ngayon ay konting tiis na lamang ay matatapos niya na ang pag-aaral. Malaki rin ang pasasalamat niya kay Brian na palaging nariyan para tulungan siya, lalo na kung patungkol sa trabaho niya. Nakapagtataka lamang kasi na lagi na lamang siya nitong sinusundo sa school. Wala rin itong palya sa paghahatid sa kanya sa paaralan. Kagaya na lamang ngayon, kakatapos niya lamang sa pagkuha ng samples ng quality ng mga suckers na dadalhin sa dipping area. Narito na naman si Brian. Napangiti na lamang si Lorraine nang makita niyang may bitbit itong kape at iniabot sa kanya. Salamat, nagabala ka pa. Kibit balikat lamang ang isinagot nito sa kanya, sabay punas nito ng tagaktak niyang pawis sa noo. Ako na? Ikaw talagang lalaki ka? Pasaway ka no? Inirapan niya si Brian, ngunit as usual, ay tatawanan lamang siya nito at hindi magpapaawat sa ginagawang pagpupunas ng pawis niya. Pagpalit ka na ng damit doon, basang-basa ka na oh. Seryosong wika ni Brian sa kanya. Nakakaya talaga ang isang ito. Wala naman silang relasyon pero kung alagaan siya nito, ay daig pa niya ang isang babasagi na ingat sa kanya. Kagad na lamang na tumalima si Lorraine dahil totoo naman ang sinabi nito. Nahihiya rin siya rito dahil baka nangangamoy pawis na siya. Panigurado siyang ihahatid na naman siya ni Brian sa school. Hindi rin naman kasi ito papaawat. Nang matapos na siyang nagbihis, ay naabutan niya si Brian na kinakalkal ang telepono niya. Hoy, anong ginagawa mo sa telepono ko? Baktol niya sa binata. Sabay abot sa telepono niyang itinaas nito na hindi niya maabot. Tinitignan at binabasa ko lamang ang mga mensahe mo sa messenger. Napakunot naman ang noo niya at nagtataka kung bakit iyon ginagawa ni Brian. At bakit mo naman binabasa? Inis na inatak niya ang braso nitong nakataas. Napasinghap na lamang siya nang ma-out of balance siya. Mabilis naman siyang hinapit nito sa bewang. Kahit napadikit siya rito. Napakagatlabi na lamang si Lorraine na bahagya itong itinulak. Iniabot na nito sa kanya ang telepono niya. Binabasa ko lang at tinitignan baka kasi may nanliligaw na siya sa school eh. Mas lalong napakunot ang noon ni Lorraine sa sinabi nito. Bakit mo naman babasahin ang mga mensahe ko? Kasi hindi ka pwedeng ligawan ng ibang lalaki. Naiintindihan mo ba? Akin ka lang at ako lang ang pwedeng manligaw sa'yo. Muli na namang nagulat si Lorraine sa sinabi ni Brian. Ngunit mas nakakagulat ang ginawa nitong pagnakaw ng mabilis nalik sa mga labi niya. Namumula ang mukha nitong naglakad papalayo sa kanya. Tapusin mo na yung kape mo. Lumalamig na yan. At bilisan mo dahil ihatid pa kita sa school. Hindi na lamang napansin ni Lorraine ang mabilis na paglipas ng mga araw. Konting tiis na lamang at magtatapos na siya sa pag-aaral. Ilang araw na lamang ay graduation niya na. Napakasaya ng mga magulang niya. Ganoon rin si Don Chidoro dahil sa hindi niya biniko ang amo niya sa malaking tulong nito sa kanya. Sa ngayon ay nagtatrabaho pa rin siya sa plantasyon pero hindi na isang quality control kung hindi nasa laboratory na siya at pinag-aaralan niya kung paanong masusugpo ang mga sakit sa pinyahan ni Don Chidoro. Isa ng plant pathologist si Lorraine. Malaki ang naitulong sa pagtatrabaho niya sa plantasyon sa kursong kinuha niya. Mas lalo pa siyang nakatulong sa ngayon kay Don Chidoro sa plantasyon nito ng pinya. Sa mga lumipas pang araw, pagkatapos ng graduation niya, ay masayang nagtatrabaho si Lorraine sa laboratory ni Don Chidoro. I-isolate ang isang block nito at kailangan i-disinfect para hindi na dumami pa ang sakit. Ayon sa sample ng mga products natin sa field nito, ay nagkaroon ng foot rot
Lactosa ang bacteria na galing din sa mga taong gumagawa ng leaf folding. So kailangan nating i-disinfect ang isang block na ito. Pagbibigay instruction niya sa mga leadman ng plantasyon. Napapatango-tango naman si Don Chidoro habang nakikinig kay Lorraine. Hindi niya talaga pinagsisisihan ang pagpapaaral sa batang ito. Malaking tulong sa kanyang plantasyon ang katalinuhan nito. Habang si Brian naman ay nakangiting nakatitig kay Lorraine, na busy sa ginagawang fruit sampling para matukoy kung may ilang block pa ba ang nagkaroon ng infection. Mas lalo itong naging maganda sa paningin niya. Nagulat na lamang siya nang tinapik ni Don Chidoro ang balikat niya. "You have my blessing, son. Ligawan mo na. Baka maunahan ka pa." Gustong matawa ni Brian pero parang tama nga si Don Chidoro kasi ang isang kasama nitong pathologist ay hindi rin naaalis ang mga mata kay Lorraine. Nang matapos na ito sa ginagawa, ay kaagad na nilapitan ito ni Brian. "Hi." "Oh, hi. Kanina ka pa ba?" Napangiti na lamang si Brian na ibig sabihin ay inaasahan na nito ang pagdating niya. "Oo, hinihintay ko lang na matapos ka sa fruit sampling mo." Sagot naman itong pasimpleng ginagap ang mga kamay niya. Nasanay na siya sa mga pasimpleng paghawak-hawak ni Brian sa mga kamay niya, kaya tinayaan niya na lamang ito. Gusto niya na rin naman ang ginagawa nitong paghawak sa mga kamay niya sa totoo lang. "Tapos na ako rito. Pupunta ka pa ba sa plantasyon?" Tanong niya kay Brian. "Sasamahan mo ba ako? May kukunin lang sana ako roon." Palusot niya pa. Balak niya pa kasi itong makasama ng matagal na silang dalawa lamang. Kapag uuwi na ito sa bahay nila, ay hindi niya na masusolo pa si Lorraine. Nahihirapan siyang simula ng panliligaw sa dalaga. "So paano? Tara na? Pagkatapos ay ako naman ang samahan mo sa grocery, ha?" "Ikaw pa ba? Kahit bawat minuto kitang samahan ay okay lang talaga." Natawa naman si Lorraine sa sinabi ni Brian. "Lorraine, pwede ba kitang ligawan?" Sa wakas ay nasabi niya na rin sa dalaga ang matagal na niyang gustong sabihin dito. "Oh, akala ko ba hindi mo ako liligawan? Ako na lang sana ang manunuyo sa'yo eh." Napakasaya ni Lorraine sa mga nangyayari sa buhay niya sa ngayon. Kasi noon ay sobrang hirap nila ng mga magulang niya, kaya hindi siya nakapag-aral sa kolehiyo. 5 pa kasi ang mga kapatid niyang nag-aaral noon. 3 high school at 2 nasa elementary. Pero sadyang mabait sa kanya ang tadhana. Nagbago ang buhay niya noong pinaaral na siya ni Don Chidoro. Idagdag pa ang sahod at allowance niya. Talagang mabait at simpleng trabahador lamang si Lorraine. Nakita rin kasi ng amo niya ang pagiging tapat niya sa trabaho at ang pagiging masipag niya. Ang kanyang pagiging mabuting trabahador ay nagbunga rin ng kabutihan.